Kumusta, Amerika? Tinatangkang sakupin ng mga Islamista ang inyong bansa dahil ito ay hindi eksena mula sa Afghanistan. Ito ay eksena mula sa Dearborn, Michigan nitong nakaraang weekend. Oo, iyan ay libo-libong sundalong Islamista at mga babae na pawang gustong patunayan ang kanilang kapangyarihan. Sa kasamaang palad para sa inyo, hindi lang sila nakasuot ng kakaibang kasuotan sa ritual at nananakop, binabalik pa nila ang panahon ng bato, literal. Inatake ang mga nagpro-protesta laban sa Islam gamit ang malalaking bato nitong nakaraang weekend. Sana masasabi ko nag-e-exaggerate lang ako pero totoo ito. Yun mismo ang nangyari kay agitador laban sa Islam na si Jamie Lang. Ngayong linggo, pumunta siya sa isa sa mga matitinding protesta sa Dearborn at muntik ng mabato hanggang mamatay. Nakakatakot talaga ang panahon ngayon. Ang pagsakop sa Dearborn, Michigan ay simula pa lang. Isa itong totoong halos ganap na pagsakop. Ngayon, si Nate Friedman ay gumawa ng nakakabaliw at kamanghamanghang pagsisiwalat ng nangyari. Lubos kong inirerekomenda na panoorin ito ng lahat. Talagang naging viral ito. Magpapakita lang kami ng ilang bahagi dahil mahirap paniwalaan na totoo ito. Hindi ito sa Europa. Alam ko, kadalasan iniisip ng mga Amerikano na sa ibang lugar lang ito nangyayari. Hindi, nasa Amerika na ito ngayon. Nakapuwesto na sila. Binubuo na nilang estruktura at gusto nila itong gawin kahit saan. Kapag sinabi kong ito, ganito ang itsura nito. Ibig ko sabihin, literal mo nakikita ang mga eksena mula sa Michigan. Pero iisipin mong nangyayari ito sa isang Islamistang estado tulad ng Iran o Afghanistan o kung saan pa man. Tingnan mo kung anong nakikita mo. Hindi lang ito tungkol sa mga babae na natatakpan ng mukha, parang nawala, nabura, tinanggal sa lipunan. Nangyayari ito sa Michigan. Wag mong pansinin, syempre. Yung matitinding kasuotan ay sadyang dinisenyo para manakot. Ipinapakita nila ang kapangyarihan at nagpapaalala ng presensya nila. Yung mga kuha mula sa Dearborn, Michigan ay dapat talagang magpangilabot sa lahat. Pero para sa akin, natatakot ako na naging catchphrase na lang ang Dearborn ngayon. Dearborn lang yan, hindi naman sa lahat ng lugar. Hindi. Mga kaibigan, may seryosong plano silang sakupin ang Amerika. Panahon na para magising ang mga tao at makita ang totoong layunin nila para sa bansa. Pinapractice lang nila ito sa lugar na pumayag na papasukin sila. May malinaw at sistematikong plano silang iboto ang iba't ibang tao. Ngayon, sinusubukan nilang iboto si Al-Sayad gaya ng narinig mo na. Bukod sa pagboto, pakinggan mo kung ano ang sigaw ng mga tao sa kalye kung hindi ka pa kumbinsido. Tinanong noon, bakit tuwing pandaigdigang araw ng Quds, tayo nagpoprotesta? Bakit sila sobrang laban sa Amerika? Bakit hindi lang tayo mag-focus sa Israel at huwag masyadong pag-usapan ang Amerika? Ipinakita ng Gaza sa buong mundo kung bakit sobrang laban sa Amerika ang mga protestang ito. Ang gobyerno ng Estados Unidos ang nagbibigay ng pondo, nakakainip. Nakakainip. Si Khomeini ang nadeklara ng pandigdigang araw ng Quds, kaya hinikayat niya na ituol lahat ng sigaw at panawagan laban sa Amerika. Gusto ko lang kayong paalalahanan. Okay, ito ay mula sa 2024. Ang video na ito ay naging publiko noong 2024. Alam na natin ito noon pa, pero hindi pa rin nagigising ang mga tao. Pakinggan ang mga susunod na sigaw. Sinabi ni Malcolm X, Kaya may literal na sigaw ng kamatayan sa Amerika. Kamatayan sa Amerika na isinisigaw sa isang lungsod sa Dearborn. At naririnig mo ang mga taong ito na nagsasabi ng ganitong mga bagay. Hindi pa sapat ang ating nagawa para maabot ang tagumpay. At ang mga tao rito, tinitiyak ko sa inyo, nahihiya talaga kami. Pakiramdam namin ay kulang pa ang ginagawa namin. Pakiramdam namin ay kailangan talagang magkaroon ng pagbabago dahil dapat talagang magkaroon ng pagbabago. At ang pagbabagong yon ay dapat dumating sa ganitong anyo. Ang imperyong ito, ang Amerikanong imperyo na nananakit sa ating mga tao mula pa noon, ang mga imperialistang kanluraning kapangyarihan na nananakit sa ating mga tao mula pa noon ay dapat bumagsak. Sige, kaya dapat bumagsak ang Amerika. Sinimulan ko ang video na ito kay Jamie Lang, nabanggit si Nate Friedman at rerepasuhin natin ang mga clip na yon dahil mahalagang maintindihan natin ito. Ito ay video mula 2025. Ito naman ay video mula 2024. Matagal na itong nangyayari at paulit-ulit na lang. Nakasulat na sa pader at napakalinaw. Bahagi ito ni Nate Friedman. Panoorin natin saglit. Gusto kong makita ang ginawa ni Nate Friedman kamakailan sa Dearborn, Michigan at kung anong itsura doon. Maraming emosyon ang naramdaman ko habang pinapanood ang buong video sa YouTube. Tatalakayin ko ilang bahagi nito at ipapaliwanag kung bakit normal lang maramdaman ang mga emosyon na ito bilang Amerikano. Na ganun talaga. Malagay ang Nakakagulat kapitong para sa sa Dearborn. 5 Amerikana kasama ang mga nanay sa mosque.
ang mga babae? Ibig ko sabihin, kung hindi mo pa rin malinaw na ang tinitingnan mo ay literal na mga bandilang sumusuporta sa terorista, 'di ba? Nakawagayway sa buong Dearborn. Walang kahit anong panlilinlang sa mundo ang makakapaniwala sa akin na gusto at tinipili ng mga babae na magbihis ng ganoon kung talagang may pagpipilian sila. Wala talaga. Ibig sabihin, walang kalayaan doon. Ayokong tanggapin ang kulturang pinipilit ang mga babae magtakip ng ganoon. Syempre, ayaw mo, wala namang gustong tumanggap niyan. Pero heto na naman si Nate. Ito ang makikita mo sa 2 taon kong pag-uulat sa aktual na lugar. Ito ang pinaka-nakakagulat na footage na nakuha ko. Hindi na makilala ang ating bansa. Ilalabas ko ang footage na ito ng unang komentaryo para maranasan mo rin gaya ko. Tindahan lang ito, 'di ba? Tindahan lang ito sa Dearborn, Michigan. At ulitin ko, tandaan mo, karamihan sa mga Amerikano ay komportable na may mga taong mula sa iba't ibang minorya na lumilipat at naninirahan sa isang lugar. Pero kung titingnan mo lang ito, maiisip mo, ayos lang, supermarket lang naman ito at iba-iba ang relihiyon at lahi ng mga tao roon. Maliban na lang kapag naintindihan mo kung ano ang plano at sinusubukan gawin ng mga taong ito, doon mo ma-realize na hindi ito aksidente. Hindi lang ito isang magandang bagay na nagkataon lang. Sinadya ito, tandaan, dapat bumagsak ang Amerika, mamatay ang Amerika at plano naming sakupin ito. Amerika ay gawa ng mga sumasamba sa demonyo. Si Ayatollah Khomeini ang dakilang leader ng ating panahon. Nais naming lumaking may kulturang jihad ang aming mga anak. Ito ang itinuturo at pinapasa nila sa grupong ito, kaya ganito ang kalalabasan. At hindi ka na magugulat na marinig na may mga kwento ka, bukod pa sa mga kwento tulad ni Jamie Lang, at may mga taong pumapasok at sinusubukang iboto ang mga delikadong kandidato. Pakinggan mo ito. Ang nakikita ng mga kabataang ito sa kanya ay katulad ng nakita nila kay Zoran Mamdani. Kahit tinawanan lang siya ng marami noon, siya na ngayon ang alkalde ng New York City. Sa tingin ko, ito ang nakikita mong nangyayari kasama ang mga DSA at sosyalistang kandidato. Pinag-uusapan nila ang mga isyung kinaharap ng maraming kabataang Amerikano ngayon. Ngunit masama ang kanilang mga solusyon, kahit nararamdaman ng kabataan na pinakikinggan at napapansin sila. Kailangan mo maintindihan na kapag pinapanood mo ang video na ito at kapag pinapanood mo ang video na ito, bumoboto ang mga tao para magkaroon ng boses sa Senado ng Amerika sa sistemang demokratiko. Ginagamit nila ang mga demokratiko para gawin yon. Ginagamit din nila ang DSA para iboto ang mga kandidatong tila wala sa katinuan. Pero hindi lang problema ng Michigan ang mga taong ito. Problema mo rin dahil magkakaroon sila ng kinatawan pag naayos nila ang pampulitikang kilos nila. Ngayon, dagsana ang mga botante, lalo na ang mga Muslim, sa mga primarya sa Dearborn, Michigan. Nagtatakip sila ng katawan ayon sa hinihingi ng batas ng Sharia at malamang bumoboto para kay Abdul El Sayed sa primarya ng Senado para mailuklok siya. Gagawa rin tayo ng isa pang video tungkol sa kanya. Gaya ng sinabi ko sa iyo, may isang Kristiyanong lalaki na pumunta sa protesta. Kapag sinasabi kong kami, hindi ibig sabihin ako ang nag-organisa, pero pumunta siya doon. Panoorin ang video habang siya ay literal na muntik na talagang pabbabatuhin ng mga bato. Sobrang nakakabaliw ito. Nakikita mo siya, tumakbo siya at binabato siya ng mga tao. Inaatake siya, binabato siya ng mga tao. At sinusubukan siyang iligtas ng mga pulis, pero inaatake pa rin siya. Tingnan mo, inaatake, inaatake, inaatake. Ito ay mula sa mismong pangyayari. Ito inilabas ng pulisya ng Dearborn ang kuhang video. Buluhin mo sila, pero ikaw ay isang gallery. Umatras kayo. Hindi. Alam mo na, gets mo. Nasaktan ka. Ginawa nilang literal at talinghaga ang pagbato rito. Heto si Jamie Lang matapos ang insidente. Para sa akin, si Jamie Lang ay tanga at sadyang manggulo. Hindi ako tanga, hindi ko siya nakikitang magandang halimbawa ng mga Kristiyano. Pero kailangan mong tandaan na ang mga taong sumusubok tumayo laban sa isang mob na ganito ang itsura ay haharap sa karahasan. Mararanasan nila ang karahasan. At yan mismo ang nangyari kay Jamie. Jacob Lang. Kahit ano pang pangalan niya. Tingnan mo sa likod. Dito ako tinamaan ng bato. Dito. Sa likod mismo ng tenga niya. Tingnan mo dito. Pinong kalaki. Pumunta. Natamaan talaga siya ng bato. Panoorin natin ulit ang footage na yon. Gusto kong makita ang padhagis ng bato ng live. Nakikita mo ba? Heto. Nakikita mo ba yung lalaking naghahagis ng bato? Uulitin natin. Hindi masyadong malinaw sa video na ito. Kita mo, literal nakakabato lang niya sa kanya. Binabato sila dahil iyon daw ang itinatadhana ng batas Sharia. At kapag may lalaking ito mula Michigan na nagsasabing, hindi ko talaga maintindihan kung paano ito nangyayari. Tandaan mo, mararanasan din ng bawat Amerikano ito balang araw kung hindi kayo lalaban. Kaya dito sa Mahawkong, Michigan. Nagmarcha sila ng 50,000 katao para sa Islam. 3 Kristiyanong lalaki na may karatula ay binato at binugbog sa pambansang telebisyon. Ano nangyayari?
Nandito na ba ang banal na digmaan? Para sa mga di nakakita, ito ang Islamikong pagsakop sa Amerika at pinabato nila ang mga Amerikano. Putami ng Amerikano. Literal na pagbato ng mga bato. Sobrang nakakabaliw talaga. Sobrang nakakabaliw talaga. Nakakabaliw, nakakabaliw, nakakabaliw. At heto ang mas malapit na tingin. Walang kaguluhan, walang karahasan, walang karahasan. May 50,000 kataong nagmamartsa at mukhang mga terorista silang lahat. Habang may 2 o 3 Kristiyanong matapang na humarap at tumayo laban dito. Tingnan mo kung paano sila inatik at nailigtas ng babaeng pulis na isinakay sila sa kotse at itinakas. Sila ba ay hangal roon? Oo. Kahanga-hanga ba ang tapang nilang ipaglaban ang paniniwala nila? Oo. Dinagawa ba nila ito para sa clickbait at atensyon? Oo rin. Pero pareho lang ang punto. Nasa Michigan sa isang lugar sa Estados Unidos. Sa loob ng Amerika, may isang lugar kung saan 50,000 sa mga taong ito ang maaring magmartsa na parang mga terorista sa kalsada at mga Kristiyano. Sa sistema ng pagpapahalaga ng Amerika, hindi makapunta sa mga lugar na ito para magkontra-protesta nang hindi nakakaranas ng matinding karahasan. Kaibigan, Dearborn, Michigan. Katulad ng kay Ma'am Dani sa New York, ito ay hakbang 17 at simula ng plano nilang sakupin ang Amerika. Dapat seryosohin ito ng bawat nanonood. Nang napakaseryoso. Salamat sa inyong atensyon sa usaping ito.